Salamat po din ng Diyos. Nagdapat sa amin sa lugar na ito. Sabi mo, Salman, 2, at pinagkatid po sa iyong pangalan, ikaw nasa amin kalagatan. Sa Mother of the Lord, naniniwala po kami na ang Espiritu mo, ikaw ay narito sa aming kalagatan, at ikaw ang magiging nakila sa kapagpulo namin, at palalasin ito mo siya pagbubuwas ng aming kalulungan, espiritual, at tumimo sa puso ng bangsa sa ating ang pag-aaral sa mga. Pinta sa iyong iyan, sa ating Jesus. Palapakan niya po ng Panginoon. Light in darkness, ilaw sa kadiliman. Light in darkness, ilaw sa kadiliman. Now, God did not save us, tulad ng binasa natin, Jezebel, kung mula yung panggaligtas. Yung ang sinabi ng binasa natin, God did not save us or to hide. Sabi, walang tao nagsilbi ng ilaw, sabi niya sa halip, ayan ang sabi. Sa 15, wala naman tao nagsilbi ng ilaw, pagkatapos inilagay iyon sa ilalim ng malaki talan. Siyempre, pag ilagay mo ito, hindi sisina, lalo magtitindugan, di ba? Sa halip, ilalagay nito sa ibabaw para magliwanag ang paligid. Para magliwanag ang biso. Ang Diyos, hindi niya tayo ginawa para magtago. Kasi sa totoo lang, hindi naman Kristiyano talaga itatago. Pero yung silent Christian na yan, alam niyo may magagawa yun. Kaya hindi siya nag-share. Ang sabi ng Sauli, tingnan na, ang sabi sa verse 16, hindi naman dapat paniwalain ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila yung gawa. So, makita ko na ng mabubuting gawa, kasi yung mga tao yun, iba na yung kaya ngayon, then tayo ay nakakilala sa Panginoon, yung mabubuting gawa, yun ang ginagawa natin, iwanan sa ating paligid. Kung saan man tayo, itinalaga ng Diyos. Now, may isang magandang halimbawa. Sa isang barangay, nagkaroon ng brownout, siyempre, alam naman natin, pagdating ng sa umaga, walang problema. Sa gabi, wala kang brownout. Wala kang mismo. Pagdating ng gabi, dilim, kung paligid, wala talaga, kasi wala silang makakita ng liwanag, kahit yung blackout. Now, may isang bahay na nagsilbi ng ilaw sa kalagitnaan ng kadiliman. Yung ilaw na yun, yung nagbahay na yun, nagbukas ng ilaw, siya nagsilbing liwanag sa paligid. Kasi, yun mo imagine mo, buong lugar madilim, ikaw lang ang may liwanag. So, yun lang ang nagsisilbing liwanag, yung bahay na yun. So, yung bahay na yun, since na siya nagsisilbing liwanag, siya yung nagsigla sa tao, yung liwanag. So, basta nakita mo maganda siguro mga tao kasi doon yung maliwanag. Kasi ang tao sa totoo lang ay kahit sa lahat. Pag madilim yung lugar, mamang niya, iyan dyan. O may aswang niya, o may ano man lang sa lugar niya. Wala. Pero alam niya po, nag-mission kami sa Alabat Quezon. Kasi sabi ng tao, yung bata pa ako nun. Yung kasama ko nga kabataan. Kasi sa kanila, sabi nila, sige po tayo kay yung brother dyan po. Yung brother dyan, sabihin natin, malapit lang yun. Malapit lang. Sabi, naglalakad kami, isang pilit. Talagang pilit. Sinusundan ko sila, malapit lang talaga, malapit. Kasi, taga Manila, kahit na-expect ko malapit. Yung malapit, yung dito, sa kanila. Diba? Yung malapit wala sa kanila, 3 kilometro. Sabi ko, teka mo na, tayo na nilalakad natin. Sabi ko, malapit na. 2 kilometro na ata. Diyan na, malapit na. Sabi ko, sabi ko, malapit pala na malapit dito. Ang malapit pala dito, sa Maynila, malayo na yun. Meron na 2 kilometro. O diyan layo na nun. Kasi, yun ang malapit sa kanila. Pag malapit pala sa kanila, yung sabi kapitbahay. Yung kapitbahay, medyo isang kilometro. Kasi, yung pamilya
island. Nag-visit po ako siya, grabe po yung hero ngayon, kung nabago na yan. Grabe ang big na lugar. Sabi nga nila, parang naisip ko na lang, hindi sa lugar na yan. Pero kami natapos eh, nasa Panginoon kami. Pero mga kaputaan nila, back and forth yun ha. 3 kilometer back and forth. Sabi ko sa pastor na ako, pastor, handa, malayo pala dito, baliktad. Talaga pa, ang malapit pala rito, baliktad, malayo. Pwede na naman, 4 kilometro ata yung nakat namin eh. So sa layo. So sabi ko, ang dilig ng lugar, ang nagsisiping liwanag ng lingwan. Yun ang nagsisiping plastic namin lingwan. Kaya pag nagsisiping ka, so tayo, bilang mga mananampalataya, alam natin na palitin natin puro ng mga di ka nais-nais na gawain. Diba? Maraming bagay dito sa mundo na puno-puno lang anxiety, broken family, corruption, lalo yung corruption, puno-puno ng corruption dito sa ating bansa. At marami pa yung ibang kasalanan. Eh, yung Sodom at Gomorrah, dinunaw ng Lord, bakit po? Binantaan niya na nakipag, ano pa si Abraham ba? Si Abraham. Gugunahin pa si Lord. Sinasave pa niya eh. May tao kang nagsipuha sa ano, may nananalangin pa, isipin ko ba? Ano tayo? Pinapatalangin natin yung bansa natin, hindi tayo nagsasawag ng panalangin. Nawawala yung corruption. Ito na, so, ganun parang ganun. So, ganun ang ginawa ng ganun. So, kahit 10, kahit isa, sabi, hindi yung muna ikaso, ito ka na. Kahit may ang kasalanan, na nangyari sa Diyos sa Diyos at Gomorrah. Gusto nung panahon noon, pinagkaiba lang noon, wala cellphone, noon talagang literal na sila lang. Pero, kung ano yung nakikita natin sa paligid, na nandun sa Sodom at Gomorrah, ano po yun? Doon po, may nakawan, may korupsyon, mayroong MBTG, hindi pang natong po. Yun, meron ganun doon. Hindi nga palapit doon eh. Hindi nga kinakayaw ka ng Lord, kaya nanggigil ng Lord doon. Anong ginawa? Pinaulanan ng ako ng Diyos. Lagi ba sa natin? Napapalag ba sa natin? Marami na nangyayari sa isa natin. Kaya siguro niya, sa kabila ng dumating ng Diyos, sa kabila ng mga hirap na, at sa pangyayari, parang ang taas, wala nang bumaba. Wala nang bumababilin, parang ang taas. Sa hirap na buhay, pero ang Pilipino na masusunod pa. Diba? Kasi, bakit? Kaya ako Christian, kasi meron ka pa rin bakit? Kasi meron ka ng Diyos na kasahan. Kasi kaya na tayo ang nagsisipit ilaw sa mundo ito, sa bansa natin, sa barangay natin, sa bahay natin, sa school natin, o saan man lugar, tayo nagsisipit ilaw. Minsan, alam mo kayo na ako, kaya sa spending, yung kahapon ka, kahapon, sabi ko, kasi, sabi ito na, pag natin na 20, kinapos na. Ito, nakakahirap ka rin, di ba? So, nakakamu na lang, sabi ko gano'n. Sabi ko yung papaya, pangako mo sa ako. Kasi talagang pag nangako ko, ginagawa ko. Hindi na bigyan ng sa akin. O, sarado ko. Kasi talagang gano'n eh. Sabi ko, ganda lang yung ating mo ganyan lang. Kasi ipapaw ka naman din kasi tapos sinabi mo gano'n din talaga. Ano talaga kahit yun. So, tinapos, pero still, ang Diyos ang magawa ng paraan na may parang ito mo. Alam mo yung iniisip ko na nakakaba ako. Parang 40 pesos ka rin yung masahan mo. Pinubukit ko, Sabado, may pasok ako eh. Sinabi ko na, basta yung pasok ko. Sabi ko, kung gagawin. Siguro, bahala ka na. Sabi ko naman, wala ka. Naniniwala ako ito ang Diyos ng himala. Ang Diyos ng himala talaga. Hindi niya binabayaran ng nakatak eh. Sabi ko, nakasakay ba ako? Sumobra pa. Pagkasobra, sabi ko, sige, pero na, hindi ko na. It's
it's raining na, madilim na yung sapata, madilim po kasi kahapon sa Sabado. Yes ma'am, kung naman ko yung salary natin, oh, yes, I'm sorry. Sorry, masaya na ako. Kaya sabi ko, I'm sorry, ganun yung boss ko eh. Sa dami ng trabaho niya, sa dami niya pinaalala, nakakalimutan ka niyo, sweldo ng tao niya. Medyo malaman sa akin, sorry, ganun ako. Pero minsan naman advance. Sabi ko, advance. Sorry. Kaya, tayo, sa yung hopelessness, yung anxiety, corruption, broken family, and etc. Yung mga bagay na yan, ay pwedeng magkaroon na solusyon na mayroong ilaw. Nagsisilbing ilaw sa mundo ito. Ngayon, bakit nga ba tayong ginawa ng Lord na ilaw? Bakit tayo mga Christian? When we are like, number one po, you were designed to shine. Tayo po ay dinisign ng Diyos para mag-iwanag. Kahapon po, kapag kami na nag-boom. Kasi kahapon, alam din ang boss ko na nagkaharap mo sa akin, yung party, or my friend, sabi ko na, yung gawa na, ako sa sasay ko sa lumigay ng sa 18 roses. Sabi ko sa kanya, okay, pagkakapalan na lang yung problema. So, pagpunta mo namin ng magsisiksi ng tao. Sabi ko, grabe mo yung pamataan ko. Pamataan ko sa kasi yun ito, pamataan ko. Pamataan. Tapos, siyempre, sasayaw ka. Bagay, sayaw ko, gano'n dahil sa binigay yung roses. Okay ba ito? Sabi ko, activity na gano'n na activity yung lang sa nag-MC. Sabi niya, yung mga nagbigay ng 18 roses, inagay yung kamay dito. Tapos yung isang kamay dito sa braso. Tapos sabi ko, hindi gano'n ko. Sabi niya, hindi pinasayap, pinakemot kami lahat. Sabi ko, pakemot dito. Pagkatapos nung sinabi ng ano, sinabi na ako. Sabi niya, alam na pastor. Pastor po na kayo. Sabi ko, ako naman namin. Sabi ko, occasional na naman yung tsaka talaga hindi ang mabuno sa buwan. Sabi ko naman sa nag-MC. So, nung nakita niya pastor ako, kasi pastor kasi Wednesday. Ano yung pastor ko? Ilan na siya? Bakit? Sabi ko, ilan na ako. Nag-ilan na eh. Nag-ilan na sa sitwasyon. So, we are designed. Design tayo ng Diyos para mag-iwanag. Hindi para magtago ng iwanag. Amen? Amen. So, the light is our identity, not our identity. Sabi sa Matthew 5:40, sabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So, maliwanag na tayo mismo ay sinasabing, kayo ata. Sinabi na nun, na kayo, ikaw, ako, ang ilaw ng sanlibutan sa isang lungsod na nakatayo sa ibang mundo ay hindi may tatago. So, kung ikaw ay Kristiyano, hindi mo pwede itago. Mahayag at mahayag na ikaw ay Kristiyano. Sa kalagatan, mahulay, mahayag at mahayag. So, yung talag is our identity, that activity, hindi po siya identity. Hindi lang siya activity, yun ay hindi po identity. Identify tayo as light of the world. Tayo ay naging nagsisilbing kandila ng mundo ito. Kaya sabi ng Panginoon. Kaya, sabi sa 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthians 3:18. At ngayong inaalis na ang talumpong, nagdikinig sa ating mga mukha ang kalawalatian. Diba? Yung bakit ako sa tao? Mukha natin ito. Question ba? Tama ba? Isip ko yung ano nangyayari sa atin. Dahil ako ngayon, maraming nakikita kayo, maraming nakapakita sa atin. Nag-isip ko. Isip na wala kang iniisip. Ganun. So, kaya dagdag ko ito, tinaptay pa, intanong ko. Yung question mark, wala. Ano nangyari po? Nagluwa
pinimula. Kaya sabi dyan, at ang kalawalatian iyan ay nagmumula sa Panginoon. Dahil nagmumula sa Panginoon. Hindi sa atin. Hindi dahil tayo ay nagdiwanan. Hindi dahil sa Panginoon. Hindi ba na yun? Na siyang Espiritu at siyang magpapago sa atin mula sa isang antas ng kalawalatian hanggang tayo maging kalanawan. Diba? Yung ugali ng Diyos, yung attitude ng Diyos, ay mapupunta sa atin kasi tayo sumusunod sa Kanya. Hindi ka Diyos. Yung attitude lang. Kasi may nagsasabi yung maliit na Diyos, may malaking Diyos. Sabi ko, yung maliit na Diyos. Kasi ano yung maliit na Diyos? Sabi yung konti lang alam sa Biblia. Kung malaking Diyos, dati malaking alam sa Biblia. Sabi ko, hindi kontay-kontay din sa atin ng Lord. Kaya paliwanag ko ng makakasabi niya, yung attitude at tinuturo dyan, attitude ng bawat isa sa atin, at tinuturo dyan, para tayo makatulad sa ating Panginoon. Kaya, before we do anything for God, we will already replace Him. Yes, we were transformed in His image. Yung image na yun, hindi yung kanya, kundi yung attitude. Yung attitude ni Jesus Christ bilang isang tao na dito siya mo sa mundo. Kaya nga tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, since na tayo aliwanag, kaya sabi ko dito, yung kandila ko ay hindi siya nakikipagtalo sa liwanag. Bakit po? Pag inulawan mo yung kandila sa kalalitan ng kaliliman, siya ang nagiging sa gitna ng kaliliman. Kaya tayo, sa barangay, sa bahay, sa trabaho, sa lahat ng area ng ating buhay, makikita po yung lumalang sa atin gawa. Kasi, kung puro gawa, walang kwenta. Diba? Okay. Halimbawa po, pastor ka, o pastor ako. Yung pagkakapastor ko, sinasamantala ko naman. Diba? Kaya minsan sa GC na inubok yung cellphone ni pastor, nabasa niya. Galitan yun sa cellphone. Sabi ko, hindi naman ang problema ang cellphone. Ang problema, hindi ko magamit ang cellphone. Kasi sa totoo lang naman, kung cellphone yung talagang kabataan yun. Diba? Yung cellphone, naka-phone sa ang tao yun. Hindi cellphone, iPad, laptop, kasi masyado ng high ang technology natin. Kaya, minsan nakakabaya lang yung Biblia. Nawawala na yung Biblia. Kaya yung pastor na yun, hindi sa Manila yun. Hindi siya yun. Kaya nangyayon sa cellphone. Ano mo yung cellphone niya? Wala siya cellphone. Kaya, yung sinasabi ko po dito mga kapatid, yung bilang ilaw, yung attitude natin ay mahalaga sa environment natin. Amen? Mahalaga po yan. Ako bilang driver sa isang pag nagtitipid mo kami driver sa isang community, sa isang lugar, doon sa mundo, pag sabi-sabi kami isang pagkukuha sila na nilulungan sa ang kagantingan, ano na lang, mag-iba tayo ng joke. Kasi kung usapan, kasi masyadong yung verb, kasi hindi mawawala yung pagiging pagkakukuha yung being-minded. Napunta sa akin, gawin natin puti. Gawin natin puti. Para mas maganda. Anong puti? Hindi. Baguhin natin istorya. Huwag ganyan. Kasi, tulad ko ako, wala naman ako ibang kasi kung tayo dito. Kailangan ko, yung kasama niya pala yung bata. Ano saan? Sabi ko, bata, saan ko? Sabi ko, bata. Ano bata? Ibig sabihin, yung pangalawang asawa. Sabi ko doon. Simula sa asawa ko. Yung asawa ko, wala nito. Sabi ko. Kaya, hindi na ako naganap. Nakuntento na ako. Nakuntento na ako sa asawa kasi lumakento. Hindi lang bawa eh. Mamaya, kikirain na naman ako sa dito. Hindi lang naman ako ng bawa. Sabi ko, yun yung sinasabi ko. Kaya, you were designed. Dinesign tayo para mag-shine. Hindi para magtago. Sa paano mo tayo mag-shine? Yung sa, balik ko natin sa Matthew chapter 5 verse 40. Paano tayo mag-shine? Kaya sabi dyan,
Sabi dyan, paano tayo mag-shine? Sabi sa 16. Ngayon naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong sa tayo mag-shine? Sa kabataan din, kailangan naman ng buwan ko. Tama ko na. Talagang halo-halo sila po. Although, Kristiyano yung birthday, sana natin sa church. Kaya lang, yung mga friend niya, mostly, delivered. Ilan lang yung mga Kristiyano na makukulang mo sa mga pag nagsasend ng message, makukulang yung mga Kristiyano. So, kaya sabi ko, yung mabubuti gawa, ang dapat ang gawin. Yun ang dapat ang nakikita. Mahal ko po. Kasi pag English niya naman salita, hindi po ang magpunin. Pero wait, please. Wait, please. Can we get that one? That topic. Can we get it for me? Kaya, ay kuha nga po yan. Ay, ako. Po, hindi na po. Ngayon, wala na po ako po. Diba? Di ba pa tayo ito? Meron pa dito. Meron pa. Sa ibang lugar, hindi na museum. Ganito maliit ka, lumalaban eh. Oo, ganito maliit, lumalaban eh. Eh, nagpunan ako, lumalaban eh. Bakit? Tama mo ah. Sabi ko, tama mo ah. Sabi pa ako na kami tao ah. Sabi yun, iba ka po tatay ko. Ayun pala. Yung tatay niya, yung naging dahilan para maging ganun siya. Sabi ko sa mga, mali. Sabi ko, mali. Nag-aaral ka na ba? Hindi nga po nag-aaral. Kaya ka na. Nag-aaral ka. Sabi ko ba, para mabago ang attitude. So tayo design para mag-shine. Sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Number 2 po, light exposes and heals. Yung ilaw daw, i-expose siya, itinatago, at nakapakinggan. Sabi sa John chapter 8, verse 12. John 8, yan sabi. Muli nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa katiliman. Ito naman, kung tayo sumunod sa Panginoon, yung katiliman, pinagsa na natin. Sa halip, sinunod natin yung iwala. Hindi na natin ang Jesus. Yun po ang ano. Kaya nga, ang light, sa parang ganito po yan, si Jesus Christ, ilaw, at tayo. So tayo, sumusunod sa ilaw, na yung ilaw na yun, si Jesus Christ. Siya yung sinusundan natin. Pero yung tinuturo ng Biblia, yun yung sinusunod natin. Dahil tayo yung mga anak ng Diyos. Yung pag-umpisa at pagbago, mag-transform yung ating life, yung magbabago po yung mga ano natin. So kaya po sinabing ang light ay nag-expose. Bakit po? Kasi sa panahon ngayon, ang dami na sinungaling. Diba? Yung mga paano yung hindi sa Senado, ang dami sinungaling. Ang daming korupsyon. No? Takot. Marami. So maraming bagay na hindi ka totoo sa katotohanan sa mga unbeliever. Kaya, dahil tayo, minsan nga sa Senado, Kristiyano, alam mong Kristiyano, pero natatalay pa rin. Sabi ko, mas walang talay yung hapak ng mabiliman. Kaya kailangan kung tulong-tulong ka lang salita ng Diyos, o hindi mo mahatak. Hindi nagsasabi noon na siya yung Kristiyano, parehong pagkakita ng lugar. Pero meron isang tao doon, na pagkamat siya yung may kasalanan, tahimik. Tahimik siya. Maraming kasalanan siya. Tahimik eh. Hindi siya katulad ng isa na napakaganda na alam mo hindi nagtatanggol. Pero siya tahimik ka. Pero alam niya, may kasalanan siya. Ha? Parang siya magbigyan tahimik. Kaya pala tahimik eh. Naghahana ng isasagot. Pero
nag-expose ito. Sa administration ko, may isang manager, nag-notice niya na sa kanilang company, nagkakaroon ng nakawan. Ito yung sinasabi ng mabuting gawa. Yung ina-expose yung live na hindi nagsasalita. Manager siya. Siguro, check na yung ano niya. Ano mawawala? Nagkakaroon ng nakawan. Tapos, nung nagkakaroon ng nakawan, ang ginawa niya, hindi niya, bagamat ginala niya at pinpoint niya yung nakawan, hindi niya sinita. Sa halip, yung paligid, pinagtag ng verse. Pagkatag ng verse, nakita, magnanakaw na yung mga verses. Nung nakita yung mga verses na yun, ang nangyari, nakumpik. Itong salita nakumpik na nakonsensya ng tao. After 2 weeks, nawala na po ang salita. Dahil din sa mga verses na thou shalt not steal. Kaya, thou shalt not commit adulterous one. Word. Maraming bagay kasi kung nakikita yun, hindi mo a-alert yung tao. So, kung na-alert yung tao, di na, wala na. Naging tahimik yung lugar nila. Kaya, ang light ay nag-expose, ini-expose natin. So, ang sabi sa Psalms 119 verse 105, kaya tinagtag niya ng mga verses, ito yung nakita niya. 191.5. Psalms 119.5. Sabi niya, ang salita mo ay isang tanglaw na sa amin ay patnubay. Yung salita ko ng Diyos ay isang tanglaw na nagpapatnubay dito sa taong to. Sa landas ko niya raanan, liwanag na tumatanglaw. So, yung salita ng Diyos, yung ang nagsisilbing ilaw. Kung baga sa flashlight, yun yung iniilawan. Yung salita ng Diyos. Kaya yun ang nagiging tanglaw ng ating buhay. Kaya yung mga verses na pinagin niya sa paligid ng company, nagbigay conviction sa tao. Nagbigay ng conviction, nagbiwanag siya. Bagamat tahimik, hindi niya hinarap yung tao. Ang ginawa niya, kung ganyan siya ng mga verses sa paligid ng company, pagpasa mo pala may mga verses na lahat ng verses kasi Christianity ng tao kung paano niya. Ang nangyari, nung nakita ng tao yun, ang nangyari, nakikita. Nawala yung nakawan sa loob ng 2 linggo, wala yung nakawan. Kaya na, nakabunin nila yung nakawan. Kasi nawala, hindi pwede. Now, isa pa illustration, may isang kabataan. Itong batang to, yung kaibigan niya, babagsak na. Ako na nadidepress sa kanyang buwan. Yung tama ba? Di ba si Reggie? Friend niya si Prisha. Friend niya si Prisha. Tapos ate niya si Grace. Ate ni Reggie si Grace. Na si Prisha, nadidepress na sa buhay. Kasi siguro, sabi, sobrang depressed na. Sobrang depressed. Ngayon narinig ni ate, yung kwentuhan ng dalawa. Ngayon ang ginawa ni ate, pinadalan si Trisha ng mga verses. Pinadalan. Yung bata, magpapakamatay na eh. Talagang total na blackout na siya. Kasi parang kumbaga sa wala na solusyon yung buhay niya. Parang gano'n. Kasi may mga kabataan ko gano'n. Na gano'n ang nangyayari. No. Ngayon may mga kabataan gano'n ang pangyayari. Kahapon lang, yung kaibigan ng anak ng boss ko, sinili namin sa isang subdivision. Galit na din daw siya sa atin niya. Ayaw niya lang umuwi sa kanila. Oo, sabi ko. Kaya sabi ko, yung kasambahay, you will stay in his house? Sabi niya. Sabi ko, ma'am, huwag kayong mag-alala. Hindi ko gagala yan. Kasi pagkatapos ng natin ko sa kanila, wala na mag-drive sa kanila. Hindi na ako. Ganon? O sige, okay. Alis na kami. So, yung bata, ano yung sa kotse? Naging sa kanila. Harap, baka sabihin, nakikialam ako. Kaya, sabi ko, ma'am, ikaw na mamukang ka. Yan, isang isa, hospital ko. Baka nahirap yung English. Nahirap yung paliwanag sa English sa isang individual na halos hindi marunong magtagalog. So, ayun, malalaki yung mas. Kaya, yung bata na yun,
ano? Nagbago yung isip. Nagbago yung isip ng bata. Kung nagbago yung isip ng bata, imbis na depression, nasa inyo mga next. At 2 linggo, o 3 weeks after, nagpasalamat din sa akin. Thank you for sending me the verses. It gives me a lot. At sabi niya, malaking tulong daw sa kanya. Sabi niya, malaking tulong daw sa kanya at nagliwanag yung kanyang isip. At isa may mga kaibigan tayo na isa, nawawala na sa sarili. Next one, bigyan mo lang ng verse. Bigyan mo lang ng verse. At makikita natin na magbabago yung kanyang isip. Kaya nga, yung life, expose natin. Kung nag-share tayo, expose natin sa mga namin ano pa rin. Gawa pa rin. Sa mga ginagawa pa rin. Kasi kapag nakita niya, kahit tahimik ka, pag nakikita yung gawa mong iba sa kanila, mayroon pang isang storya. Sa kalikulan ng estudyante, yung mga freshmen, laging binubuli. Di ba? Gusto mo sa school, laging binubuli yung mga freshmen na mga matataas na rank sa kanila. Binubuli lagi. Pero may isang tao, mas mabalang tayo, hindi siya binubuli, pinibigyan na sila. After 2 weeks, yung mga freshmen, nagkataon, gusto nakausap nila yung tao na hindi nagbubuli sa kanila. Sabi nga nila mo, ibang-iba ka kung sa kanila. Tahimik ka lang. Tahimik ka na. Ibang-iba ka. Ang laki ng difference ko. Sabi mo, bakit? Ay, difference mo. Sinabi mo, Kristiana. Nakakilala ko sa kanila. Ang nangyari, nakapalin pa siya ng tao. Bakit? Dahil sa mabuting tayo. In-expose eh. Nag-shine, in-expose, pagka-expose niya yung pagiging nila. Kaya, minsan, yung gawa natin, hindi natin kung Kristiana yan. Tulad ng minsan, okay, may nakasabay ako sa modern gym. Alam ko, pastor yun. Dahil kasama natin doon sa Paranaque. Pastor yun na lang, pastor. Okay. Halos ito lang, ganyan lang. Nagkatali lang kami. Kaya may bumaba. Sabi ko, hindi ata ng bayad din. Hindi ata ng bayad din. Pero nung pagbaba niya na namulat yung mata ko, hindi niya alam, hindi niya rin ako nakilala eh. Dahil matagal na eh, hindi na ako nakilala. Pero matandaan kasi akong tao. Nakilala ko siya. So, nung nakilala ko siya, hindi nagbayad ko ba ng baliwa. Eh, yung life na dapat ma-expose, na nagiging mo. Diba? Paano nagiging malabo yung life? Paano mo nagiging sasalaman? Sa compromising na ginagawa ng tao. Kaya ganun po ang nangyayari. Kaya nga, ang truth na nawawala sa alip, natatampunan itong mga sinagawan. Pero, ang maganda rito, tayo nandito ay magsisilbing ilaw sa ating buhay. Tayo magsisilbing ilaw. Sa trabaho ko, pagkatuwa sila eh. Kasi kahapon, galing ako BGC. Kasi ako nakapagpos ko. Punta ako sa BGC, pinuha ko yung aso ng piano. Tataka ako, wait, ba't nagdalang-dalang malita? Binali sa loob ng machine. Ang tinig ko, ang damang bag, tangkin. Tangkin? Ano tangkin? Hindi yung bag, magkano naman. Pag bukas ko sa taas, sa floor niya, sa lugar ka na, sa pinto, sa labas. Pag bukas ko, okay, sa lugar namin yan. Sabi niya, pag bukas, LPG ba? LPG? Sabi niya, LPG? Bawal sa moto ang LPG. Lahat ng pinapagalan doon, ng food delivery. Sabi ba? Ano? Sabi kuya, binibigay ni Vince sa iyan. Baka gusto mo. Sige ma'am, gagawa ko ng paraan. Eh, marami na kaming takya ng LPG. Takya ng LPG namin. Kaya sabi ko, sabi, nakita pa yung kadalinis. Kadalinis ng pinding. Hindi niya. Gusto mo na yung LPG? Hindi naman. Grabe ka naman. Hindi ka lang dito. Hindi naman. Sabi ko, sabi namin sa BGC yan. Sabi ko, asan? Alam mo, hindi nagdalawang isip yung tao eh. Ano, kunin mo? Kunin ko. Sige, kami mo dyan. Kasi mahal yung LPG. Tangki lang, mahal na. Diba? Kaya sabi ko, sige, sa malalagay, huwag siyang itabi. Ibalot ko yan ha, ito. Hindi mo kasama yung bag, hindi kasama to. Babalikan mo ko yan ito. Sabi ko sa akin. Dahil doon sa mga bagay na yun, yung mga
gawa na ginagawa mo sa kanila, nag-iilaw ko eh. Nahihilala ka, kung bakit yung tao? Sabi ko, mabait na ako. Pero pag-isip ako, sabi ko, baka naman biro ko yan. Sabi ko, Christian kasi, nakakilala ako sa kanila. Kung gusto mo maging katulad ng ugali ko, magiging ka sa diba? Katulad ng kinuwento ko kanina, minamak ko yung mga freshman. Minamak nila. Kasi freshman. And dahil sa years mo makaiba na yun, na-share na niya. Yung gospel. Yung na-share na yung gospel, punta na yung dalawa. Para makakilala sa kanino. So, life exposed. Hindi lang exposed, narinig pa. Amen? Narinig pa. Yun ang importante ron. So, kaya, yung bagay na ginagawa natin, mabuting bagay, yun ang nagbibigyan encouragement sa mga tao na sinasabi, hindi ganito ka pa ng tao. Akala ko, lahat ng tao, hindi na ganito. Kaya sabi. Kaya may isang simbahan ko, after ko death, may ibang ko death dito ng after ko death, yung isang simbahan, nagbigay ng pagkain sa isang iba. Yung merong senior ko, na sabi, yung sa pagkain na ng Jesus loves you. So syempre, binagyo sila, nakalagay lang sa bawat kinakain nila, Jesus loves you. Sabi ng senior, sabi, sila naman, hindi mo naman sa akin. Diba? Yung minsan, yung pagmamahal, minsan, pagmamahal bilang kapatid, na hindi yung pagmamahal ng asawa ka na, yung pagmamahal bilang isang kapwa lang, para yung tao na yung balik up ulit, yung sa kanilang pagkadaw, balik up ulit, malaking bagay sa kanila yun. Malaking bagay sa kanila yung Panginoon. Pag sinabi mo, Jesus loves you, malaking bagay sa kanila. Kaya na-expose yung ilaw, na naliliwang ang kanyang sa yung ilaw. Number 3 and the last, don't hide your life. Huwag natin itago. Sa Matthew 5:15, ang sabi niya, sige nasa natin. Matthew chapter 5, verse 15. Ang sabi niya, wala din namang tao nagsilbi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay iyon sa ilalim ng malaking taalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang mag-iwalay ng lahat na nasa bahay. So, paano nagtatago? Ano ba bagay, pastor? Yung bagay na natatago, paano nangyayari ko? Kaya po natatago yung kadiliman sa pamamagitan ng takot. Takot. Kasi, pag hindi ko sinunod ito, mangyayari, makakatanggal na ako. Diba? Nakita natin ito yung story ng Sandra ay sa katuloy nila. Nung ayaw nila sampahin yung Diyos-Diyosan, tinayo ng hari. Anong ginawa niya? Imbis na doon sila sa bangka, humarap sila sa Diyos. Sa tunay na Diyos. Nakita sila, nanindigan, kung bakit sabi nanindigan sila, hindi sila natakot na punta sa apoy, sa pugon. Hindi sila natakot. Sa halip, alam nila na kapag nanindigan sila sa Panginoon, sa tunay na Diyos, ang Diyos ang magtatanggol sa amin. Ano po ang hindi sila takot? Pinagtanggol sila ng Diyos. Kung pinta sila sa pugon, ang nangyari po ano? Apat na sumasayaw sa pugon. At hindi sila nasulubog. Doon lang umbisay, kumana na ako sa ako, hindi lang emotion. Kaya, kumana sa ako, hindi ako nasusulubog. Doon lang umbisay, bakit po? Bakit sila? Kasi nanindigan sila eh. Alam niyo po, nakagandaan na ito, pag nanindigan tayo i-expose sa ating buhay, bilang mananampalataya sa Diyos, ang Diyos ang magiging ang Diyos mismo kasama natin. Ang Diyos mismo ang siya magiging kakampi natin sa bagay na yan. Paano ba ako nagagawa? Paano po nagtibigin pa yung ilaw? Yung compromising, yun nga, tulad ni Sandra Pesa ko, kung nakapag-compromise sila, hindi yung ilaw na. Pero dahil nanindigan sila, mas lalo sila yung pag-iwanan. At nakita ng Diyos yung magalang ilaw. Kahit tayo dito sa panahon na ito, nakikita ng Lord yung ating ginagawa para sa Kanya. Dahil yung nakikita niya, hindi mo tayo pag-iwanan. Amen. Yung mga testimony dito, kita nyo, gano'ng kagaling ang Lord, gano'ng kalahila ang Panginoon. Diba? Kasi, although, minsan talagang wala na, sagad na eh. Pero ang Diyos ang gumagawa ng paraan.
gumagawa siya ng paraan para patuloy pa tayo pagpalain. Amen. Patuloy pa tayo pagpalain. Kaya ganun po yung bagay na yun. Alam niyo yung bahay namin, yung bubong, nakakagulat eh. Sabi kasi ng mga kapatid ko, yung huwag mo nang galawin yan. Sabi ko na, huwag mo nang galawin yan, pagagawa natin yan. Sabi ko talaga lang. Tumapos ng sabi, lumahan siya bagat. Ito na, tuluan na yun kasi kung tuluan na yung nasa taas eh. Yung sa baba, walang problema eh. Yung minutor namin eh. Kasi ang bahay na yun, hinati ko sa tatlo kami. Kaya problema, wala na nakialam sa second floor. Ano yung as in zero? Yung mga upuan na yan, yung galing yan. Doon na-stock yan. Kasi yun ang nagiging stock namin. Eh, since na hindi ko na napakialaman, nagulo ko yun. Nung araw na umakyat ako na maaga ko muli, nakita ko, siguro na pala ito. Butas na ito. Sabi ko gano'n eh. Wala ko, sige. Akala ko bang magagawa niyo kung doon pa niyo sinabi, umakyat ako sa bubong, nagawa ko na ng paraan ito. Sabi ko, ngayon, ito na siya bagat. Ngayon, sabihin ko naman sa kanila, tapos na siya bagat, ano, gagawin natin dito. Ay, ganun dito na naman sila. Kaya, tayo, minsan, yung bagay na nakikita ko natin na negative side. Nagiging positive side yun. Kung yung faith natin, ginagawa. Ano na tayo natin sa akin? Nakikita din natin na yung impis naman, kaya yung ilaw, mas na-expose. Mas na-expose natin. Kaya mahalaga po, yung ating attitude. Dahil yung sinasabi ng Panginoon if any man is in Christ is in situation, attitude ng ating buhay. Ngayon, isa pa pong bagay na natatago yung ating ilaw ay yung mga business at distraction sa mundo. Yung nakita ko yung video na yung pastor, niupo po yung cellphone. Dahil na ganun sa cellphone. Kasi yung mga mananong ito naman. Ang mga tao ngayon, parang nag-scroll sa cellphone. Sumakay po kayo ng jeep. Makukulan mo yung mga tao. Parang naalala ko siya cellphone. Sabi ko, pag may mandala, may nandun yung mga wala dito. Itong mga tao ko, yung cellphone na lang, makita agad. Kasi alam, input na ng tao. Kasi yung mga tao, hindi ako sa cellphone na sana lang nag-ulit ako. Nakatago lang. Nakasilent lang. Kasi pag lumabag minsan yung boss ko na unasan na ako, at least naka-headset ako. Alam ko siya para sasagutin. Pero ngayon, sa mundo ito, iba rin. Hindi natin wala yung pagkakaiba. Kaya gano'n na gano'n yung pastor ko sa mga. Even Christians ay natatagay nito. Natatagay nito bagay nito. Hindi pangit ang cellphone. Maganda to dahil nandiyan yung Viber, Messenger, pag medyo hindi ka alam English, talagang tagalogin mo, isend mo kayo yung Google, sasagutin yung English. Ang laking bagay. Kasi noong panahon namin, pumunta pa ng National Library, School Library, para may search mo yung word na yun. Yan, hindi lang. Isang maliit na bagay lang, pindutin mo, may internet ka, sagot agad. Napakabilis. Kaya nga sabi ko, ang paggamit ng cellphone ay nasa tao. Nasa tao. So, gagamitin natin yan sa kabutihan, sa pag-aaral, sa kasal-sal, okay na. Pero kung sa kalokohan mo, huwag na yung bagay nyo. Kaya, minsan yung distraction nito, ito yung minsan nagiging daan para yung ating ilaw ay maitago. Kaya nga, bilang mananampalataya, ang sabi ng Diyos, yung ilaw ay ilagay natin sa ibabaw. No? Kaya nga sabi, this means that be intentional, be visible, be consistent, get our home, not be a social media. Sa halip, magliwanag tayo sa mundo ito. Kasi walang iba pag niliwanag dyan kung tayo. Ganun yung lahat ng Kristiyano sa Pilipinas ay magbabago ng attitude. Madadamay ng matulungan. Madadamay lahat. Sigurado madadamay lahat. Madadamay lahat. Makikita natin, mapapasin natin, magbasa natin. Ay nasama natin lang ng Christian. Pero sabi nila malabo, napakalamang nilulog ito. Ayun na nga, papasok namin, medyo sabi nila, makakaikot sa simbahan niya. Pag nakakaikot sa simbahan niya. O isang simbahan. Ba't yun ang kanina?
sila. Masyado sila pasipag mag-ikot. Pero ang doktrina nila, doon sa Revelation, meron 144,000 na masasave. Actually, yung 144,000 na yun, Hudyo yun, Jews, pure Hudyo. Pure Hudyo. Kaya may naano ko, sabi niya, so kayo na maliligtas. Sabi ko, kayo maliligtas. Sa 144,000, ito na yung population na ba kayo? Baka sa mga kasi 144,000 sa mundo. Kung sasobra kayo, kawawa yung sasobra sa yung papanahan ko, di ba? Hindi maliligtas. Diba? Pero, iba iba yung nasa katotohanan ka talaga eh. Iba yung kinaninigilan mo yung katotohanan, sinabi mo, hindi ganito yung kaligtasan. Nais ng Lord na maligtas ang lahat ng bagay. John 3:16. Hindi niya alam mo John 3:16. For that's all the word. At hindi niya sa uwan ka sa Japan ko na sila ito, Jehovah. Dati talaga sa akin. English yung salita ko kasi hapon yung nagsishare. Sabi ng mga kapitbahay kong Pilipino, uy, ang galing mo mag-English ah. Sabi, panalo. Hindi. Nahugod ko rin sa misa. Kaya, minsan, kung nasa katotohanan ka, you are in the light. Kahit dumako pa sila, hindi naman ako nagdakot ko. Kasi nasa liwanag ko. Nandiyan ang Diyos sa puso ng mga sasabi. Amen? Kalapaan ko natin ang Panginoon. So, ang bagay po, yung topic po natin yan, i-revise ko lang. Light in darkness, dark places. Ang text natin is Matthew chapter 14, verse 16. Paano po tayo mag-iilaw ng turusan? Kasi dapat po tayo ilaw para ng sinibutan. Kasi we are designed to shine. Number 2, tayo ay dapat mag-expose. Number 3, huwag natin itago yung ilaw na nasa atin. Sana, pag-iwan natin para ng turusan. At makikita po natin, kapag ginawa natin yan, ang Diyos na ang paghimala ay patuloy na maghihimala sa ating buwan. Tayo po yung manalangin. Panginoon, sa hapon ito o sa tangaling ito, ayun po ay nagpapasalamat at nilulusan. Tuloy ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng ilaw. At sa iyo din ang nagagaling ng ilaw. Yan, Lord, na ilaw na ito ay binigay mo sa amin o pinagkatiwala mo sa amin ay tulungan niyo po kami magliwanag ng lulusan sa barangay, sa eskwelahan, sa trabaho, sa streets, o saan man lugar kami pumunta, magliwanag ang mga sa amin, Panginoon. Nang makita po ang tunay na mananampalataya sa mundo ito ay yung mga nagliliwanag ng Panginoon. Hindi kasi hindi ba marami po yung mga kapitulong ko sa lugar nito, ano man ang kanilang mga pangailangan, narinig ko yung kanilang mga testimony na kayo, niliwala ako, nagagawa ka nila, ngayon din sa kanilang mga Panginoon. Hindi kasi kabutihan sila na ako yan,